Mga kababayan, nararamdaman na ngayon ang epekto ng Typhoon Inday sa extreme northern Luzon. Bagamat ito'y bahagyang humina sa pagiging typhoon category, hindi pa rin natin inaalis ang banta nito para magpaulan at palakasin ng epekto ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Aalamin natin ang lokasyon po ng Bagyong Inday, pati na rin ang mga lugar na hanggang ngayon ay nakataas sa wind signal number 1 hanggang signal number 2. Pero bago yan, huwag niyong kakalimutan ho na i-like at i-share ang ating update. Maraming salamat. Sa pinaka-latest na update nga po, na inilabas ng Pag-asa, ang Bagyong Inday ay meron pong lokasyon sa ngayon. Ito po ay merong data na 620 kilometers east of Basco, Batanes. Humina po ang lakas ng kanyang hangin sa 150 kilometers per hour. Malapit po sa may sentro at may bugso naman na umaabot na lamang sa 185 kilometers per hour. Ang pagkilos po ng Typhoon Inday ay pa-northwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Ngayon, bago natin alamin yung mga lugar na nakataas po sa wind signal number 1 at signal number 2, marami nang tatanong kasi kung bakit hindi ito masyadong nararamdaman kahit ito ay typhoon o super typhoon category. Ang Bagyong Inday po kasi ay mas lamang na nasa Philippine Sea at hindi po ito nagkaroon ng direktang landfall sa ating Philippine landmass. Pero yung trough extension ng kanyang hangin o pinakabuntot ng bagyo ay nakakaapekto na ngayon sa extreme northern Luzon. Asahan ho natin sa mga susunod po na mga araw ang habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa ay mas palalakasin po ng Bagyong Inday. Kaya naman ang magpapaulan sa mga susunod na mga linggo't mga araw ay etong habagat o enhanced habagat, especially sa kanlurang bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon, proceed tayo sa mga lugar na nakataas po sa wind signal number 2 at signal number 1. Ito po ang wind signal number 2 natin hanggang ngayon po ay nakataas pa rin diyan po sa may Batanes, kasama ang eastern portion po ng Babuyan Island, kasama rin ang northeastern portion po ng mainland Cagayan. Pag sinabi natin na signal number 2, meron itong warning lead time na 24 hours at meron lakas ng hangin lamang na 62 to 88 kilometers per hour. Ang pinaka extension ng hangin ng Bagyong Inday yung nakakaapekto, kaya signal number 2 lang yung area na naapektuhan ito. Hindi kasi ito direktang naglandfall o hindi mas lumapit. Mas maganda nga ho yung gano'n, Kaya lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Inday na mahina lamang ang epekto sa ating bansa. Ang signal number 1 nakataas pa rin po mga kababayan ko sa lalabing bahagi ho ng Babuyan Island, the rest ng mainland Cagayan, Isabela, Apayao, kasama ang northern portion po ng Abra, kasama ang Kalinga, eastern portion po ng Mountain Province, and Ilocos Norte. Ang signal number 1 natin, 36 hours ang warning lead time, may lakas ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Bukod ho dyan, ay meron pa rin tayong tinatawag na heavy rainfall warning. So ito, yung dami ng mga pag-ulan na mararanasan po ngayong araw po ng Biyernes. So unahin na muna natin dahil po ito sa Bagyong Inday, asahan po ngayong hapon ang 50 to 100 millimeters. So dami ng pag-ulan sa may Batanes. Meron naman tayong heavy rainfall warning dahil sa habagat o mas lumalakas na habagat sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Heavy to intense rain na meron pong 100 to 200 millimeters sa dami ho ng pag-uulan ng aasahan sa may Occidental Mindoro at sa may Antique. Moderate to heavy rains pa rin tayo na meron 50 to 100 millimeters na dami ng pag-uulan sa may Zambales, Bataan, Metro Manila, sa may Rizal, kasama hong Cavite, Laguna, ang Batangas, sa Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, ang Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Yang mga lugar ho na yan, 100 to 200 millimeters sa dami ng pag-ulan. Bukas ho ng hapon, meron tayong heavy to intense rain na 100 to 200 millimeters sa dami ng pag-ulan. Madami ito sa may Occidental Mindoro, Zambales at sa Bataan. Moderate
to heavy rains naman ang asa na may 50 to 100 millimeters. Ang dami ng pag-uulan bukas ho ito ng hapon dito pa rin sa La Union, sa Pangasinan, sa Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, kasama ho ang Palawan, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. So hindi pa po tapos pagdating po ng Sunday. Ito na actually yung paglabas po ng bagyong Inday sa ating PAR. Pero lalakas naman ang habagat. Sunday ho ng hapon, July 12, meron tayong heavy to intense rain na 100 to 200 millimeters sa dami ng pag-ulan sa may Occidental Mindoro, sa Zambales at sa may Bataan. Moderate to heavy rains din sa may La Union. Bukas sa Sunday ho ito, no? Sunday ng hapon. Sa may La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan at Metro Manila. Mga kababayan, lahat po ng mga lugar na binanggit ko, asahan natin ang mga pagbabaha, lalo na sa hapon at sa gabi, kapag ka nagkaroon po ng mga malalakas at tuloy-tuloy po ng mga pag-uulan. Kaya hanggat may oras pa at may pagkakataon pa, huwag tayong magreklamo na mali-mali ang forecast dahil ang ipapaliwanag ko sa inyo, hindi talaga nagkaroon ng direktang paglandfall sa Philippine landmass itong bagyong Inday. Kaya hindi po ito nagbigay ng malakas na impact. Huwag niyong sabihin na mali-mali ang radar sa pag-asa at sa ating forecast bagkos sinusundan talaga natin yung nasa forecast track na lumalabas sa system na ating ginagamit. And ito talaga ay malakas, no? Malakas na bagyo pero nasa katubigan at wala masyadong direktang epekto sa ating bansa. Imbes na ipagpasalamat natin o imbes na magreklamo tayo, huwag tayong magreklamo, ipasalamat na lamang po natin. Idagdag natin yung mga lugar na dadaanan o mahahagip ng traffic extension ng hangin ng bagyong Inday. Ayun po, no? Mamayang hapon po ng alas 2 ng hapon ay meron siyang lokasyon na 515 kilometers east of northeast of Itbayat, Batanes. At pagdating naman po bukas ng madaling araw, Sabado ito, 445 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. At pagdating naman po bukas po ng alas 2 ng hapon, 550 kilometers north of Itbayat, Batanes. Sa labas na yan ang ating Philippine Area of Responsibility. Paglabas ng bagyong Inday sa ating PAR, didiretso yan sa Ryukyu, Japan, papunta sa Taiwan, at ang paglandfall nito ng direkta ay sa bansang China. So ito namang habagat o southwest monsoon, mananatili ang lakas nito hanggang sa mga susunod na mga araw. At sa panibagong tropical cyclone threat potential na inilabas po ng Pag-asa, paglabas ng bagyong Inday, may panibagong weather system na naman o LPA madedevelop sa may silangan, pero yun ay low chance ang category para maging tropical depression. Pero kapag lumapit sa ating Philippine Area of Responsibility, ang panibagong sama ng panahon o low pressure area, may tendency na palakasin niya ng habagat o southwest monsoon o mangyari yung tinatawag natin na rapid intensification. Ang gawin natin ngayon, palagi tayong mag-ingat, maging handa, huwag maging kampante, maging alerto bawat oras. Muli, eto si Kuya Francis, muli nag-aatid ng balita sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.